Ang Philippine Navy ay kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri sa mga opsyon para sa isang next generation surface combatant na magpapalakas ng husto sa kakayahan ng bansa sa pagtatanggol sa dagat, partikular sa larangan ng air at missile defense. Sa unahan ng planong ito ay ang HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea na nag-aalok ng advanced na disenyo ng HDF-6000 frigate bilang potensyal na solusyon. Bagamat wala pang pinal na desisyon, ang HDF-6000 ay nakakatanggap ng malakas na atensyon bilang isa sa mga nangungunang kandidato para sa pinakasopistikadong warship acquisition ng Philippine Navy sa kasaysayan nito. Dinisenyo upang tugunan ang mga hamon ng makabagong naval warfare. Ang HDF-6000 ay isang 6,500 toneladang air defense frigate na may kasamang 48 cell vertical launching system, VLS, isang malaking pag-angat sa kakayahan ng Philippine Fleet. Ang VLS na ito ay kayang magdala ng iba't ibang surface-to-air missiles, SAMs, kabilang na ang medium hanggang long-range interceptors gaya ng Cheongong-ichi, KM-SAM ng South Korea na nagbibigay dito ng multi-layered defense laban sa mga advanced air at missile threats. Kapag ito ay napili, ang HDF-6000 ang magiging kauna-unahang dedikadong anti-air warfare AW vessel sa inventaryo ng Philippine Navy at maaaring magsilbing gulugod ng isang mas matatag at handang puwersa para sa hinaharap. Ang malaking katawan ng barko ay nagbibigay ng sapat na espasyo para sa mga makabagong sistema ng armas at sensors, gayon din sa operasyon na lampas sa coastal waters ng bansa. Isang mahalagang kakayahan lalo na sa pagtatanggol ng mga karagatang gaya ng West Philippine Sea. Ang disenyo ng HDF-6000 ay may inspirasyon mula sa napatunayan ng KDX-2 destroyers ng Republic of Korea Navy at pinahusay pa ng mga stealth features at modularity na hango sa KDDX Stealth Destroyer Program ng South Korea. Kabilang sa mga tampok nito ang pagbawas sa radar signature, mas mataas na survivability at kakayahang iakma sa iba't ibang misyon na maaaring baguhin ayon sa nagbabagong operational requirements. Isa sa mga pangunahing bentahe ng barkong ito ay ang potensyal nito para sa mga future upgrade, kabilang ang posibilidad ng paggamit ng mas advanced na radars at maging ang pag-integrate ng ballistic missile defense BMD systems. Bagamat ang ganitong mga kakayahan ay nakadepende sa magiging final configuration at mga pahintulot sa export, ang flexible na disenyo ng HDF-6000 ay nagbibigay sa Philippine Navy ng platform na maaaring sumabay sa lumalawak na pangangailangan sa seguridad. Sa usapin ng propulsion, inaasahang gagamit ito ng alinman sa Combined Diesel and Diesel, Code AD, o Combined Diesel and Gas, Code AGI system na nagbibigay ng kombinasyon ng fuel efficiency at bilis. Makakatulong ito upang makagalaw ng mabilis bilang tugon sa mga banta o magsagawa ng malalayong pagpapatrolya na mahalaga para sa pagdepensa sa malawak na Exclusive Economic Zone EEZ ng bansa. Pagdating sa combat systems, inaasahan na magkakaroon ito ng Advanced Combat Management System CMS na nag-i-integrate ng radar, sonar, electronic warfare at iba pang arma sa isang unified interface. Sa ganitong sistema, magkakaroon ang mga opisyal ng mas mataas na situational awareness at kakayahang tumugon ng mabilis sa mga panganib. Mahalaga ring tandaan na iniaalok ang HDF-6000 na may malaking diin sa interoperability. Ibinatay ito sa mga pamantayang tugma sa NATO at madaling i-integrate sa mga sistema ng Western allies South Korea at Japan. Kaya naman, perpekto ito para sa mga joint maritime operations kasama ang mga kaalyado, isang layunin na higit pang pinagtitibay habang pinalalalim ng Pilipinas ang ugnayang militar nito sa Estados Unidos, Japan, South Korea
at iba pang kapartner sa rehiyon. Bagamat ang proyekto ay nasa yugto pa lamang ng pagpaplano at kailangan pang dumaan sa pagsusuri, pondong aprobado at negosasyong intergobyerno, ang pagsasama ng HDF 6,000 sa mga pinagpipiliang barko ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng bansa na palakasin ang kakayahang pandagat. Ang frigate na ito ay hindi lamang sasagot sa matagal ng kakulangan ng air defense sa dagat, kundi magsisilbing mahalagang hakbang sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Kung maisa sa katuparan, ang pagbili ng HDF 6,000 ay hindi lamang simpleng akwisisyon ng barko. Ito ay isang estratehikong pahayag. Ipinapakita nito na handa na ang Pilipinas na mamuhunan sa tunay na maritime deterrence, makibahagi ng mas epektibo sa regional security architecture at ipagtanggol ang interes nito sa karagatan ng may kumpiyansa at kredibilidad. Sa ngayon, nananatiling isa lamang ang HDF 6,000 sa mga pinag-aaralang opsyon. Ngunit habang pinagninilayan ng mga defense planners ang mga pangangailangan ng hinaharap sa harap ng nagbabagong security environment, ang warship na gawa ng South Korea ay lumilitaw bilang isang kapani-paniwalang kandidato na maaaring pamunuan ang Philippine Navy sa isang bagong yugto ng naval warfare